Meron ako ngayon dito, ilang pirasong hanggat. So since hindi naman tagmangga ngayon, or doon sa aming bukid ay wala na kami makukuha ng halos ng mangga. So, i-preserve ko siya para anytime na kailangan ko ng mango, para sa aking ulam o gagawin ko sa usawan ay meron akong makukuha mango na para sa usawan. So, ang gagawin natin guys ay, gayatin natin itong mangga. Yung maninipis lang siya, yung ayon lang doon sa, sa slice na tamang-tama lang na ang lalaki. Yung ganito lang siya. So ito guys, ulit-ulit lang na gagawin natin hanggang sa lahat siya ay makuha. So ang ikikira lang natin dito guys ay yung mga buto ba lang. So yan. Buto lang talaga. So dapat matitira guys, ganito lang siya. Ang walang sayang, no? Ayan. Ito, ulit-ulit lang natin itong na gagayatin hanggang sa maubos guys. Okay? At dapat talaga simot na simot yung ating mangga. So, continuous lang tayo guys na hihiwain lang natin siya talaga as in maliliit lang. Yung tama lang talaga sa bites ninyo, no? So, yan. Talaga itong ginagawa ko na ito guys, talaga sinisimot ko talaga siya hanggang dito sa may buto. Kasi sayang na yan, hindi naman natin makukuha yan. So, kaya, talagang inaano ko siya. Sinisimot ko siya ng gusto dito para at least walang sayang sa ating mangga. Ito guys, galing lang to doon sa ating kaibigan, binigay lang niya yung mangga na to. So actually guys, ganito yung ginagawa ko pagka marami kaming mangga talaga para mag-preserve yung aming mango. So para anytime, meron tayong magawa sa usawan. So yan. Ito nga guys, kahit na medyo hinag-hinog na, ay akin na rin sinama. Kasi nga pang personal lang naman natin ito, nagagamitin. So, at least po dumami na rin yung ating gagawin mangga at saka. So yan guys, kailangan hiwa-hiwain mo lang talaga siya. No? Yung mga ganito lang talaga siya lalaki. So yan guys. So ito na yung ating ilang pirasong mangga. Nakamula tayo ng isang buto. So itong mga buto na to ay ating itatapon. So ngayon ay magpapakulo tayo ng magpapakulo naman tayo ngayon ng suka. So sa pagpapakulo natin ng pang-ano natin sa kanya, pang-soak natin sa kanya, suka. So dapat kuha tayo ng takalan. So sa ganitong klase na na kadami, so kailangan ayan. Then 2 cups na water din. Yan. Yan, 2. So yan. 1 cups na suka, 2 cups na water. Tapos, syempre, 1 tablespoon na, kasi isang kutsarita to, so ibig sabihin half tablespoon na asin, no, na iodized salt, at saka sugar. Yan, ganito rin siya kadami. Yan, halo natin dito. Halo natin dito sa tubig. Yan. Yan siya. Kasi guys, kaya natin lagyan ng himutan kasi kaasin pa yan lalo. Kasi lamang ganyan. So yun. Then, habang pinapakulo natin siya, lagyan na natin siya ng pamintang buo. Yan, pamintang buo. Yan, at least ganito karami. Okay na yan. And then, syempre, hindi mawawala yung aking paboritong para medyo mabango lang siya. Lagyan natin siya lang. Alam mo to, yung Italian, lagyan natin siya. Para medyo wag-ano lang yung aroma niya. So, ngayon guys ay papakulo natin ito doon. So, papakulo natin siya dito. Para siya ay ilalagay natin sa ating wing. So hanggang sa pagkulo niyan ay lalagay natin yan dito sa ating mangga. So for a while, maghihiwa tayo ng additional tayo ng lalagyan na natin sila ng bawang.
So magbalat lang tayo ng kalahati, at least kalahati ng isang buo na ano na tawag yan, luya ay bawang, no? So ganito siya kadami guys, pakita ko sa inyo. Sinsya na medyo mahirap kasi balatan. Yan, so yun. At least ganito siya kadami kasi eto lang naman siya. So, lalagay lang natin siya sa loob. So yan. Then, balat naman tayo ng sibuyas kasi lalagyan natin ng sibuyas sa loob. Sasama na natin yan sa ating atsara, no? Atsara kasi tawag din, diba? Pag may suka. Kasi guys, habang tumatagal yung mangga sa iloob, no? Na nakaimbak, na naka-stack yan, umaasin na ng umaasin yan. So kaya, lalagay tayo ng konting water, yun. Para at least, mas masarap siya. So ngayon guys, yung hinihintay lang natin na kumulo, yung yung ating suka na may tubig, konti. At nilagyan natin ng asin, may asukal, yan. Para at least mas malasa siya. Mas masarap kasi yung parang nag-aagaw yung asin. At saka yung so yun, tingnan natin. So ayan po guys, kumukulo-kulo na siya. So kaya lang natin siyang kumulo na kumulo. So habang hinihintay natin siya na maluto ng gusto, ihiwain naman natin itong sibuyas. Kasi maliit ito yung mga sibuyas kung konti lang kasi. So ang gagawin natin is, haba na lang, ganito na lang. Yan. Parang hindi maganda-ganda naman sa loob. Nalagay natin yun. Yan. So itong bawang, wag na natin hiwain. Okay? Wag na natin siya hiwain. So meron ako dito guys, dalawang jar. So ito yung pinaglagyan to ng pickles, hindi ko tinapon siya kasi sinugasan ko lang, preserve ko na rin siya. Ilinis mo para at least, sabi ko nga pag may mga ganito pwede kong magamit kasi maganda to lagyan ng mga ganyan. So meron ako dalawa dito. So kaya guys, ilalagay natin ngayon dito yung mangga sa loob. Kalansan lang natin. Natin sa loob. Lagyan natin yung hinog, mix natin yung hinog sa loob. Kasi ilan lang naman ito. Hatiin natin sa kanila. Ayusin natin. Yan, ganito lang siya guys. Yan. Hanggang sa mapuno din yung isa. Wait lang. Tingnan muna natin yung So yan. Okay na siya guys. Patayin na lang natin. Yan. Habang tamang-tama yan, matatapos siya. Tamang-tama siya. Tapos natin ito ilagay sa jar ay medyo malamig-lamig na siya ng kaunti. Okay naman. Malinis naman siya. Ang sarap nito guys. Alam mo, ang sarap nito. Samsawan ng mga prito. Pag mayroon tapos kung nyari magpapaksiw ka, tapos lalagay mo siya sa sa paksiw, isasama mo siya sa paksiw. Sarap. Siya na yung gawin mo parang pinakaano doon sa dagdag pang-asim sa paksiw. Sarap nito. Yan, sakto yata siya guys sa dalawang na to. Sakto siya. Dalawang container. Sisip natin dito iba. Para sakto. Hindi kasi natin kalansan ng maayos eh. Saka hindi kasi siya para palagay sa laki kasi nga sinimuto siya dito sa buto. So yan. Then, diba mayroon tayong diin na lang natin. So yan. Saktong-sakto siya. Tapos, lagyan natin ng bawang. Nalagay. Parang may balat pa. Ayan. Lagyan natin ng bawang sa ibabaw. Ayan. Tapos, kayo guys, bahala kayo kung ano yung gusto nyo rin ilagay dito. Gusto nyo isama. But gusto ko lang kasi lagyan ito sibuyas din. Kasi yung lasa niya para at least nag-mix na dyan sa loob. Ayan. So yun guys, parang mas maraming kabilat doon sa loob. Yan. So yan guys.
So, walang nasayang na mangga. Kasi nga, kaya ako ginawa yan kasi wala nang pumapansin sa ating mangga. So, tingnan natin yung ating pinalalamig na. Ayan na. So, tamang-tama ito ay anuhin na lang natin. Hahatiin na lang natin sa kanila. Okay. Malamig-lamig naman na siya, guys. So, pwede na siya natin ilagay dito sa container. Pareha sila. So, yan guys. So, nakita mo, nakapag-ano na tayo ng ating mangga. So, yun. So, takpan natin. Then, yan. So, hayaan lang natin siya guys na ma-stack siya dyan sa, sa loob. So, yun guys. So, yung mangga ay hindi na sayang. So, meron na tayo ngayon atsara na mangga. At ngayon guys ay ating i-imbak na dito sa aming refrigerator na hindi gumagana. So actually ito, hindi pa siya sira. Kaya lang, ano ba to? Ayaw lang siya lumamig. Yun, di ko alam, di ko pa pinaano kasi ito. Di lang siya lumalamig. Kaya, pero umiilaw pa siya, may power pa siya. Pwede pa naman siya magawa. But this time po kasi, hindi pa naman namin mapapagawa. Kaya ginawa ko na lang siyang pantry. But dito ko po lahat iniimbak yung aming mga pagkain dito sa loob na to. So, medyo okay naman yung temperature niya. Kaya, walang problema. So, kaya itong mangga, dito ko na rin siya ilalagay. Kasabay po nito meron din po kasi ako ditong ginawa na atsara din siya na din siya ito, garlic and onion. So yun nga po, pag mayroon akong kinakain ko siya ng sulo or kaya pinapares ko siya sa aking mga prito, mga pork chop, mga ganun karne, mga ganyan-ganyan. So pag sa mga fried, ang sarap po niya sa usawan, at the same time siyempre kakainin mo siya raw, din to, onion and garlic. So nakababa din siya yan, fermented na po siya. So yun. So ating mangga ay dito ko na rin ilagay. Yan guys. So, have here, dalawa na yun. So, yan guys, marami na akong naka-imbak na atsara para sa aking sausawan ng mga prito.